Yun po ang proseso, internal process po yun ng department. Let me ask you, tama ba internal process nyo? It cost us 800 million and 852 days delay. Kasi if you tell me tama, baka abutin ng 50 billion tong building na to. Kasi pag sinabi mong tama, hindi natin babaguhin. I'm not here to tell you mali. I'm not here to tell you bakit ganun sa... I'm here to nabaguhin ito. Nandito ako para makiusap kay Yusek Sadain. Yusek, total, sa inyo naman ang PMO, sa inyo naman ang Bureau of Construction, sa inyo din naman ang Bureau of Design, hindi ba pwedeng mag-usap-usap, magsabay-sabay? Yes, Your Honor. Oh, yun yung sa akin eh. Kasi eto, tignan nyo yung date, 30 months na yung wala pang RDAIT. So I go back to my original question. May completion date na ba kayo? For everything, for the whole building. Do you think that our employees care for phase 1, phase 2, phase 3? Do you think the public, do you think the mayor of Taguig cares about phase 1? Tayo lang yun eh. What they care is when are we moving in at kailan ito matatapos? So it's a simple question, yes or no. Ikaw ang project manager, meron na ba tayong completion date? For now po, wala pa. For now po, Your Honor, ang masasabi ko lang pong completion date, kung ano pong may kontrata ang DPWH. Kaya nga ma'am naman, pag nagpagawa kang bahay, kukuha ka ba ng contractor na sabihin, ma'am, saka ko na sabihin sa inyo kailan matatapos ha? Kukuha ka ba ng contractor na ganon? Kukuha ka ba ng project manager? Hindi kita sinisisi, you took over. I'm trying to find the solution. Kung hindi natin aminin sa sarili natin na problema natin, wala tayong completion date, paano tayo uusad? Wala tayong completion date. Di natin alam kung 2026, 2027, 2028. Wala pa ako sinisisi. Yung proseso pa lang ang sinisisi ko. Oh. So tama ma'am, wala pa tayong completion date. For now po, wala pa po. Wala pa, okay. And tama ba ako? One of the reasons, eto sa inyong opisina galing to. Lahat ng red, yan ang original schedule. And I have to thank you, Sec Sadain, napadali mo work ko by giving that. Thank you for this. I mean, I'll give you credit where credit is due, no? Nung hiningi kong timeline, that's what I had in mind. Thank you for giving us that, no? Although next time, peging soft copy kasi pinicturean ko, pina-type ko pa ulit eh. Yung kulay blue ba yan o purple, violet, yan yung bago. So even before Senator Escudero took place, yan na po yung delay. O, ang problema ko dyan sa violet, phase 1 lang yan. Diba? Wala pa yung variation, hindi pa approve yung variation order 6 and 7 ng phase 1, diba? So ibig sabihin, hindi pa tapos yan, pwede pang umaba yan. Okay. So kasi ma'am, kahit sabihin mong 77%, naalala ko yung isang MMDA chairman, matagal na to, hindi ko nasabihin ko sino. Sabi niya sa TV, napanood ko, 50% ng baha na solve na natin. Pagdating ng June, bumagyo ng husto, ang daming baha. Sinita ko, sir, bakit daming baha? Hindi, yan yung 50% na hindi pa namin na-solve. Hindi ikaw yan, boss. Matagal na. Matagal na yon, matagal na yon. Matagal na yon, boss. Matagal na. So, ito ang point ko, ma'am. Hindi nakaka-comfort sa akin as chairperson of community accounts ang sabi mo 77%. And I don't blame you. Because if the 1% will take 3 years, then baliwala din. So I'm happy you're saying 77%, meaning it's umuusad. But I want to know how to we get to 100%. Yun ang mission sa akin ni Senator Escudero. Sabi niya, pare, paki-review, pare, pakitignan, eksakto yung presyo, pero pwede bang tapusin natin? Diba? So yung variation orders na yan, pag hindi natin na-approve, hindi natin natapos, wala din yan. O, ganun din sa phase 2. Sa phase 2, ma'am, negotiated siya, hindi po ba? Hindi yes, siya bid. Po. Oh. Bakit naman, ma'am, may variation order pa? Ninegotiate mo na nga rin lang. Hindi ka pa sigurado, tapos may variation order pa. So, kanino po yun, Sir Aguinaldo? Sa inyo o kay Ma'am Soledad na? Yung negotiated 2.375 billion. Direktor na po siya nun. Pero sinong PMO nun? Kami pa rin po. Siya yung director ko. Sir, pakipaliwanag lang sa akin sa pinakasimpleng bagay na hindi sumobrang inom ng kape ko ngayong araw na to. Pero pengi pang isa. Paano po nangyari, sir, na ninegotiate nyo na nga lang, hindi nyo na nga binid, tapos may variation order pa rin kayo? Ganito po yung nangyari. Yung proposed negotiated procurement na yon nung
Inumpisahan po namin yan, time pa ni Senator Lacson. So gumawa na kami ng program for phase 2, that is the negotiated procurement. Sir, yung time ng negotiation, kahit simula pa ng panahon ni Enrile na 100 years ago yon, hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, sir, hindi ka dapat pumirma na tapos na yung negosasyon at pumirma ka, panahon na ni Senator Nancy, nang tingin mo may changes pa. Pero Kasi nga, pag hinalaan tayo sa variation order, doon po kasi nagsimula, Mr. Chair, yung pangyayari. Hindi. Bakit? kailan kayo pumirma ng negotiation ng phase 2? Hindi ba ito lang 2002, 2003? 2023. 2023. Oh, bakit sisisihin pa natin si Senator Lacson? hindi ko naman- Hindi, sir. Natapos ang term ni Senator Lacson June 30, 2022. Si Senator Lacson, sa tagal ko siyang kilala, never siya na late, ha. Pag-usapan nyo, 8 o'clock, 7:45 nandun yon. So, wala akong duda pag si Senator Lacson, yung meetings, etc. Hindi ko alam yung ibang senador. Ako, na-late ako 10 minutes, so nag-apologize ako sa inyo. But ang sinasabi ko nga, sir, 2023 nyo, pinirmahan to, negotiated to. Okay, anong date po ngayon? Kailan yung una yung variation order sa phase 2? Meron pa rin pong... Hindi, yung una po, variation order 1. Wala pa pong approval. Kaya nga, kailan nyo pinopose yan? Boss. August. August. How many months, ma'am, after the signed negotiated? Ah, 5 months po, sir. Oh. So sa period na yon, hindi nyo naayos para pag-negotiate nyo, hindi na tayo magba-variation order. Yun, kaya nga po inumpisahan ko yung kwento kasi nakagawa Hindi, na kami sige ng- sir, submit mo na lang, but eto lang ang punto ko. Ang punto ko, di wag niyo ako mamadaliin sa 10 bilyon kasi hindi ako ganyan magtrabaho. Ayokong i-negotiate to o i-bid and then every 6 months may variation order. To be fair, kaya may variation order sa mga nanonood at kaya nga may negotiated, precisely nga hindi mo naman nakukwenta talaga lahat and everything. Pero yung iba napapasok. So katulad ngayon, di ba? Pwede bang i-approve ko yung fit out ng lahat ng iba na hindi pa natin nakakausap yung 2,000 empleyado ng Senado? Oh. So sabi nyo, sir, sana aprubahan nyo na. Paano ko aprubahan? Hindi pa natin natatanong sila. Di ba? O sinong tutulong sa akin sa project management? Kayo ang technical eh. Bakit ko kailangan ng 70 na consultants kung nagbabayad naman ako ng 0.5% sa project manager? Wala pa ako nakikita sa private. Pagpunta kong DFA, pag naging speaker ako, nung naging asawa naging mayor yung asawa ko, simple lang sabi namin, kung gaano ka-efficient yung private sector, ganun dapat ang standard natin. Hindi pwedeng sabihin, pag private kaya yan, pag public hindi kaya. Bad example yon, di ba? So kasi, Sexa din, one thing we have to talk to with our secretary, kaya ba ng DPWH mag-PMO? Kasi I'm sure may papayag mag-PMO for 0.5% sa private sector. May papayag. Na sila, may pangalan pa sila eh. Ang problema, alam mo, sa gobyerno versus public, sa private kasi, pag halimbawa kumuha ako ng project manager, pumalpak, wala na silang negosyo. Pack up na sila. Tayo magre-retire lang. Susunod na DPWH, susunod na senador. So, yun ang problema sa gobyerno. Diba? Na para tayong natural monopoly. Pero hindi tayo pwedeng ganun. Senate of the Philippine Building itong ginagawa natin eh. Diba? So, dahil lumalalim ang gabi at yung iba ay pwede naman pag-usapan, can I put up the 10 billion? Sir Sadena, sorry po. Dito sa page na sinabi niyong Maika. Okay. Pakilagay. Can you play muna yung interview ni Sec Sadain sa Channel 7? Thank you. Can we play yung lang, para lang ito harapan, matanong natin si Sec kung ito pa ba yung testimony niya. Yeah.
Thank you sa GMA7 sa footage. Gagamitin ko lang just to ask a question kay Sec Sadain. May sound ba? Under review. All in all, kailan lang may pondo. All in all, kailan lang may pondo dyan. Yan, is only phase 1 and phase 2, which is 11.10 billion pesos. And the 5.7 is still under review ng Senate na committee team, no, with DPWH for the completion. So if you include the 5.7 to the 11.10, that's only 16.8 billion all in all. So there's no such thing as 23 billion pesos. So sir, can I ask lang, kayo po yun, hindi deepfake yun, ha? Kayo po yun. All in all, Yeah, okay na. Thank you. So, are you changing your testimony or are you standing by that na 5.7 yung pondo? Mr. Chair, yung 8.6 saka 2.3, that makes the 11.1 billion for the combined phase 1 and phase 2. Yung 5.7, I was given the figure na yan ang initial estimate for the fit out, no? But eventually, meron pa pala siyang pumapasok na parang to complete. Okay, can you go to the mic, ha? Yung slide nyo mismo ng DPWH ng mic, ha? You have a slide of the letter of Assistant Secretary Mulano. Kasi sir, dito sa mismong sulat ni Assistant Secretary Mulano kay Senator Maria Lourdes Nancy S. Binay, copy furnish po kayo eh. Ang nakalagay dito, kung ibibid, 8.5 billion. Kung hindi ibibid, 7.359 billion. Ang sinabi nyo sa TV, 5.7. Pero like anything else, konteksto. Ang konteksto, sinabi ni Senate President Escudero dito sa flag ceremony, OA naman ton 23 billion. Nagsalita si Senator Nancy, saan galing yung figures? Nagsalita ka, hindi aabot ng 23 billion. Eh sa mismong sulat na galing sa inyo, tama yung 23 billion. Ayan po yung sulat. Ayan po, may pirma si at copy furnish po kayo. Ang sinabi nyo 5.7 po, ang actually ang propose nyo sa amin, pag bidding 8.5, pag negotiated 7.3. So mali ang bigay sa inyo, sir. Mali, Mr. Chair. Oh. So I think you an apology naman to the Senate. Kasi parang pinalabas nyo sa TV, sa ere namin binunot ni Senator Escudero yung pondo, eh tama pala kami. Pero sa TV at sa publiko, eh parang sinangayunan niyo si Senator Nancy na binunot. Eh kagabi, nag-press con si Senator Nancy, kung hindi ako nagkakamali, inamin niya na tama pala kasi BCE. Kasi 2 linggo umiikot siya sa lahat ng radyo ang sinasabi, saan nang galing ang pondo. Hindi naman po ako marunong mag-imbento nito. Kung ano lang yung sinabit sa akin. I mean, I know you, Sec, ha? So I know you to be a man of honor. So I'm not saying sinadya mo. I'm just saying, like Secretary Bonoan, medyo tignan naman niya yung receiving niya, ba't hindi niya pinorward sa relevant offices. Sa inyo din, medyo pagalitan mo naman yung mga taong nagbibigay sa iyo ng amount. Kasi hindi biro-biro to. Di ba? Yung nasa national news ka na parang yung Senate President at Chairman ng accounts, nag-iimbento kami ng numero. Tapos sinasabi ng former Chairman ng accounts, saan galing yung numero? Biglang sasabihin ng DPWH, sir, hindi aabot. Kasi 5.7 lang. Hindi po, sir. Mismong galing po to sa inyong opisina po. Can you clarify that? I stand corrected, Mr. Chair, and we seek apology for that figure. Not to me. It's more to the institution, and it's not for anything else, but for simply giving the wrong facts, di ba? Can you put on this slide yung sa 10 billion? Yes. 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 Sige. So,
Sir, you don't, medyo technical at mahaba to, pero pwede bang himayin nyo para sa amin dahil project manager? Ano ang hindi pa kasama sa fit out nung basement to 6? At ano yung nasa phase 3 na fit out ng 7 to 11? But before that, a simple general question. Hindi ba yung 7 to 11, tenants lang kami at walang fit out yon? Hindi ba yun yung original concept ng AECOM at ni Senator Lacson? Yeah, Ma'am Lanchon, if you know anyone who ano. Ang pagkaintindi ko, yung original concept, yung permanente sa Senado, i-fit out na yun kasi alam nyo yung gusto nila eh. But ang 7th floor, nagne-negotiate sa House of Representatives na ilipat dito yung CA. Ang CA may sariling pondo, sila mag-fit out nun. Tapos ang mga senador, session hall na sa 6th floor naman, so meron yon. Pero ang 8th floor pataas, kanya-kanyang opisina, kami mag-fit out ng mga opisina namin. Hindi kasama sa kontrata. Tama ba ako doon? Mali. Yun yung original concept. Ma'am Lanchon, tama ba yun? Yun ba yung original concept? Hindi. I-clarify lang namin, sir. Bale po, yung pong mga sinasabi niyo, sir, nag-come up po yan during design coordination meetings na po. Kasi meron po sa phase 1 na gagawin na basic architectural work. Yes. So meron po basically masonry works, may CHB po tayo doon, may partition po Yes. tayo. Pero core and shell. Core and shell Hindi fit po. out yun. Oh, and ibig pong sabihin, may layout po siya doon. May basic architecture. Yeah, please. So that's why I use the word tenant, di ba? So kung pupunta ako sa BGC ngayon, tapos rerenta ako ng opisina, may hallway yon, merong labas ng elevator, etc. Pero kung sasabihin ko kailangan ko ng 500 square, papakitaan nila ako ng 500 square na vacant, ako na maglalagay kung 10 cubicle. Kung kailangan kong 350 square, papakitaan nila ako ng 350 square, ako na bahala kung carpet yon, kung yun yung fit out di ba? So ang tinatanong ko, hindi ba totoo na nung si Senator Lacson pa ang chairman at nung una to sa AECOM, tenant lang ang CA at mga senador. So wala talagang budget yan for fit out. So am I correct? Yeah. Ma'am sa mic lang para malinaw. Considering po yung contract ng phase 1, wala po doon yung fit out work. No, I'm talking about the concept. Concept ng AECOM, concept nung kaya kayo project manager from the start Paano nyo bibigyan kami ng BOQ? Paano nyo kami i-advisean kung hindi nyo alam ko anong gusto ng kliyente at hindi? Sir, sa concept... Sir Aguinaldo, Basic architectural lang ko talaga doon sa 7 pataas. From yung offices ng Senator ko. Okay. Yung 7 kasi, originally under the phase 1, meron pong design yon na iba yung mag-occupy. Okay. Ngayon po, ni-revise po na bare lang siya para i-occupy po ng CA, Mr. Chair. Okay. So, yun ma'am ang sinasabi ko, kailangang malinaw tayo. Kasi nga, kung private ako, gumagawa akong building, yung project manager, tatanungin na ako. So, kung sasabihin ko dun sa project manager ko, ma'am, may kumpanya ako gagamitin ko floor 1 to 6. Kaya kailangan niya i-fit out mo. Pero ma'am, yung 7th floor hanggang 11, parerentahan ko yan. So, nandun pa rin yung basic. Pero wala nga yung fit out, di ba? So it was only the time netong Congress na to, nung panahon ni Senator Nancy, na pumasok yung i-fit out na rin yung sa mga senador. Tama? Can you use the mic? So yung nakakaalam. Yes, Mr. Chair. Oh, yes. Do you know that, Ma'am Soledad? Yes po. Oh, yes. Okay. So, based on that, kaya nagkaroon ng additional pondo. Diba? Yes. So the additional pondo is not only because of the escalation and everything. It's because nagbabago kami ngayon. From a tenant, we want now to fit it out. Diba? Okay. So, nasa screen natin ngayon yung additional 10B. Hindi ko muna kayo tatanungin dito sa 875 million for security, 577 for broadcast, 766 for IT, Safety and Building Management 294, Furniture Fixtures 381, and Management Consultant 75 kasi
Hindi naman sa inyo nang galing yung amount na yan, hindi ba? Hindi po. Tama, Sir Aguinaldo? Hindi sa inyo galing yan, di ba? Yes, Mr. Chair. Hindi sa amin galing. Assistant Secretary Mulano, hindi sa inyo galing yan, di ba? Okay. Pero, yung ibabaw na 7.3 billion, sa inyo galing yan. Yes po. Sa DP galing yan. Yes po. Yes, okay. So, diyan ko kayo tatanungin. Anong covered nito? Kung approvehan namin to, anong covered nito? Pag assuming hindi ko to inabot, inoohan natin to, tapos na yung buong building or meron pang phase 4? Ma'am, ilinawin ko bakit ko tinatanong ha. Kasi nga ayokong approvehan natin whatever and then meron pa palang phase 4, may phase 5 pa. So, for example, ma'am, I'll be very specific. 663 million landscaping. Halaman na ng dalawang syudad yan. Lahat na ng EDSA, lahat na ng C5, malalagyan na ng halaman. Ang alam ko dun sa, di ba ang landscaping Asek Mulano, may hardscape and softscape yan, di ba? Di ba ang hardscape mo kasama na sa core and shell? Kasama na, di ba? So, ito ba lahat? Softscape to lahat? Your Honor, may Yes. softscapes pa rin po siya, sir. No, softscape, yes. I'm asking, May hardscapes pa rin. ano po ang siya, sir. hardscape niya? Since sir sa phase 2 natin, basement 1 lang yung included natin doon. Bale yung basement 3 and 2 ng yung trench grating, column guards and wheel guards natin sa may basement 2 and 3 ay naka-include na dun sa 600. So, ang question ko, ba't hindi nyo sinama sa shell and core yung hardscape? Hindi ba dapat pagkasama parati yon? Hardscape yun eh. Nandun sa design eh. So, let me answer another question. Di ba despite all the variations, hindi naman dumagdag yung floor area nyo? Di ba pareho pa rin? Oh, dumoble ang design cost, pero ang pinalitan nyo, panay loob naman eh. Pinalitan natin. Kasi we're in it together. SCT, kayo, kaming mga senador. Di ba? Wala naman tayong dinagdag dito eh. Ito din, kung ano yung original, yung pa rin. Oh. So hindi kayo nasya-shock na 600 million for landscaping? Your Honor, yung sa question nyo po na hindi siya nadagdag sa core and shell, yung sa ano po natin, yung sa TOR po kasi natin dun sa phase 1, meron po tayo doon na attachment na construction exclusions. Bale po, yung sa hardscapes po and softscapes ay kasama dun sa construction exclusions. Kaya hindi po Okay, siya well, kasama. two things, no? Paulit-ulit kayo na sinasabi doon sa 8.1, tapos na yung core and shell. Babalikan ko kayo kanina, sinabi niyo yun eh, tapos na eh. With variation order. Tapos ngayon sa phase 3, babalikan niyo ako na may excluded pala for the core and shell. Yun nga sinasabi ko, hindi tayo matatapos pag ganon. Sana from the start, sinabi niyo, sir, 8.1 yun, naging 8.9, pero meron excluded. So can you give me a list ng excluded? Okay? Oh, pero tama ba ako na meron talagang hardscape sa core and shell? Parang may nakita ako, sa dami ng binigay niyong dokumento nung Lunes lang, pasensya na kayo, hindi ko nabasa lahat, pero parang may nadaanan ako. May hardscape na, di ba? If you don't have it now, it's okay. Pero project managers, may hardscape ba sa show and tell? Wala. Meron, di ba? O meron. So ma'am, paano mo alam pagka-excluded o hindi? Kung ano, per floor yung exclusion or what? There are people telling me, sabihin may anomalya. There are people telling me, sabihin ko walang anomalya. How can I answer them if I do not have the facts? So, ulitin ko, I'm not saying may irregularity, I'm not saying may anomalya, hindi ko alam. I know standard yung answer nyo ni Sec Bunoan, Sec Sadain na wala. But now you're seeing the numbers for yourself. I've never seen 600 million landscaping for a building on a phase 3 na meron pang medyo na to. Ano yung sa Singapore na may garden sa loob ng garden by the base na to? Your Honor, explain
explain lang po namin yung hardscape na include po sa phase 1. Waffle tiles lang po yun, sir. Yun po yung tiles na ini-install po sa mga rampa po natin. Ngayon, may mga construction exclusions po tayo sa TOR. Katulad po nitong 20 mm thick granite finish, and meron pong driveway natural stone, cobblestone. So may mga na-exclude pa po maliban. Ito lang gusto ko sanang maintindihan nyo at halos nagmamakaawa na ako na maintindihan natin to lahat. Pera ng gobyerno to. So nagtimula tayo sa 4.5 billion. Kahit sinong architect ang tanungin mo, shell and core, ratio niya dun sa fit out is more or less 45% yung shell and core. So more or less 55% yung fit out, di ba? I-50-50 mo na. So kung nag-umpisa ka sa 4.5 billion, kasama fit out, another 4.59, gawin mo ng 10 billion kasi 45, 55, 10 billion. Lagay mo na for whatever reason, another 20%, 12, nasa 23 na tayo. So yun ang point ko. Kung pera natin to at mahilig tayo sa halaman, no problem. Mahilig tayo sa cobblestone, no problem. Pero pera ng gobyerno to, we went from 4.5 billion core and shell, so that's more or less 10 billion sa kasama fit out. If we went to 12, 13, sige. Pero pumupunta na tayo sa 23 na hindi pa tayo tapos eh. 'Di ba? So sana maintindihan nyo na kailangan kong tignan at tanungin 'yan. 'Di ba? Na paano nangyari na hindi natin na-estimate? Tumaas ang presyo ng simento, tumaas presyo ng bakal, pero pumupunta pa rin ako once every few months sa halaman eh. Hindi ganyan kataas ang ng halaman. Wala nga bumibili ng halaman ngayon eh. Mga titos at titas, maraming plantitas na pwede magbenta sa pero hindi ganyan kalaki. Yun ang pinupunto ko doon, di ba? That's why Sexadine, that's why I said electrical, mechanical, that's another 1.5 billion. Architectural, another 3 billion. Di ba? Doble yan ng 2.35 na for floors 1 to 6. That's why nga I want to understand. So tinatanong ko kay SP kanina, sabi ko, SP, magkanong pinakamalaking nakuha mo bilang senador para ayusin ang pisina mo? Sabi niya, ang naalala niya 100 ata o 200. Ako naalala ko kalahating milyon ata eh. Never kami nabigyan ng 5 or 10 million each, di ba? Kasi ayoko naman tipirin si Senator Padilla. Pero siguro kung sasabihin ko sa kanya, Sen, meron ka ng 5 million para ayusin opisina mo. 5 million times 24, that's 120 million versus the 3 billion or hindi ko alam sa 7 billion na yun kung magkano doon. Kasi hindi kasama dyan yung mga hallway eh. Kasama na yun sa core eh. Di ba? Pero yung mga wallpaper, etc. pwede. Di ba? So, para matapos tayo ma'am, no? How can I review this na malaman? Kasi I'm not willing to pay 2 project managers. I'm willing to keep some of the consultants after they submit a report na kailangan ko sila. Di ba? Pero how do I get to it na ganun din, di ba? May nakita na ba kayo na IT na magkanong IT dyan? 2 billion, no? IT na ng isang buong syudad yan eh. Tinatanong ko kay Senator Padilla, broadcast system. Sabi ko, boss, magkano magbuo ng isang studio? 577 million kasama na isang building dyan eh. Oh. So, if yan talaga yung cost, itataya ko mukha ko sa taong bayan. Oh, wala tayong magagawa, yan ang cost eh. Di kayo kaya mo ako bigyan ng broadcast system na 400 million, bigyan mo ako kung yan talaga cost. Pero kung hindi ba trabaho kong malaman muna kung yon bago ako pumirma? Di ba? Oh. Okay. I think I covered what I want to cover and I made my point na, you know, the reason why I wanted a meeting like this, ayokong nakatago eh. Diba? Yung SCT, minimit ko pa isa-isa lang. And believe ako dun sa ilan staff ni Senator Lacson na from the start, they stuck it out with this and I hope they stay to finish the building. Pero hindi ko pa sila minimit lahat ganyan. Kasi nga ayokong, pumayag na si Senator Cayetano, 766 million yung IT.
Hindi naman ako expert dyan eh. Di ba? So halimbawa nakakuha ko, for one reason, may nakapanood to ngayon, nag-email sa akin. Senator Cayetano, titignan ko, kaya ko yan, 200 million. Alam mo kung kanino ko ipapasa yon? Sa PMO. At PMO magsabi sa akin, I mean, not the IT, but the 7 billion. So ngayon, may nanonood doon ng fasad, yung tawag nyo is, tawag ko Latis, ang tawag nyo Sun baffles. Diba? Kung may magbibigay ng 3 quote ko, ganyan, I will make the decision, but I expect the PMO to advise me. Diba, hindi pwedeng sabihin, gusto ng Senado hindi masusunod. Kung gusto ng Senado, tapos illegal. Oh. Sino ba makakasuhan? Hindi ako, kayo. Hindi ako pipirma kung illegal Diba? Pero pag in-approve ko, legal, 1.6. Pero nalaman ng tao, uy, Senator Cayetano, konti lang pala diferensya, pwedeng 900,000. Hindi ako madidemanda. Pero sira yung pangalan ng tatay ko, sira pangalan ng ate ko, sira pangalan ko. Diba? Kaya gusto ko siguraduhin. So, may I ask Senator Tuloy, Sec Sadain, can you have a heart-to-heart with the Secretary? With the existing, you tell me what the solution is. Diba? Do we change all of these committees at kausap ko na mismo yung ASEC o USEC in charge ng construction at Do we get a private, yung consultant ba namin 30, bigay na lang namin sa yung pera, kayo na mag-consultant. Diba? So, you tell me para magkasolusyon. Because gusto ko after, kung pwede nga ito huling hearing, bakit hindi? Kailangan dami pa talaga So, gusto ko sa huling hearing, ma-present natin sa publiko. Ito ang matatapos namin plano by X. Based sa plano, ito yung RDAED. Based sa RDAED, ito yung ROQ. Based sa ROQ, ito gagastusin namin. 5, 6B, whatever. Ang option sa procurement law, i-bid, ito advantage, disadvantage. Pwedeng i-negotiate, ito advantage, disadvantage. Ano ang gusto nyong gawin namin? Then I'll make the decision. Pero I'll make the decision not only sa legal-illegal. I'll make the decision based on dapat ba or pwede. Diba? So ang pinag-aawayan kasi natin ngayon, nagsha-shopping tayo pare-pareho. Gusto ko sa market-market. Nakakita ako ng pantalon, 3,000. Okay na sa akin yon. Pero meron kasing hinihatak ako sa Greenbelt. Boss, yung Louis Vuitton, wala ka pa niyan na pantalon. Kaya lang 80,000. Senador ka dapat yan ang suot mo. So hindi ko sinasabing mali. Ang sinasabi ko, hindi ko style yun. Diba? O baka naman meron sa gitna. Baka naman merong branded ng konti. Hindi 3,000, hindi din 80, 6,000, mas matibay pa, may guarantee pa. Di ganun ang gamitin natin, di ba? And 24 kami, hindi ako magdedesisyon ito. Ako magpupush. Sasabihin ko sa kanila. Di ba? So, bibigyan ko kayong example na hindi nag-usap-usap ha. May picture ba kayo balik nyo dun sa, I'll give you the floor to end, but ako I'll end here, no? Kanina dun sa picture na binigay nyo, may session hall dun dun sa video. Yeah. Go ahead. Can I show the video? Then I'll give you all the, or we can go back. Yeah, go ahead. One question. Sure. If I may. Yes, please. Kasi parang kanina nabanggit ho yung computation. Can I just ask you, Sec Sadain, magkano ho ba yung budgetary cost estimate ng DPWH sa core and shell? So while you're looking, we recognize Senator Nancy and she's welcome to ask questions. Thank you, Mr. Chairman. Even if I'm not a member, but I heard na nagsabi naman po kayo at the beginning of the hearing na I am more than welcome to attend. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, Your Honor, the Mayowa for phase 1 is 8.9. Okay, and then
The 8.9 po yun, di ba? So, 8.9. That's for the And then, Sir, para lang tayo klaro ha, 8.9 including variation orders. If you exclude the variation orders, question, Mr. Chairman, is the PC. budgetary cost estimate. Yes, including. Kasi when they estimated it first, wala pang variation order. It was only 8.1. budget No, cost but the awarded kasi is 8.06. 8.06 is the award. But the budgetary cost estimate is Is 8.9. 8.9. No, So, that was, talking no, about- you're talking about the ABC. Ang nanalo was 8.06. So, the 8.9 is the budgetary cost estimate. There's a difference to the actual amount awarded. There's a difference din sa budgetary cost estimate. At meron ding difference pag pinasok na yung variation order. But what I'm interested right now is how much is the budgetary cost estimate? It's 8.9 billion for the budgetary cost estimate. The ABC is 8.5. And the Yun award, po. Tapos, dumagkano yung budgetary cost for the fit-out? Estimate. Budgetary cost estimate. ilan? So it's 2.5. And for the works to complete, what is the, ano yung budgetary cost estimate? For the work to complete, it's 7.359 billion pesos. Meron ba kayong calculator? Pwede yung paki-total. $18.7 billion. Tama po ba? So tama po na on your documentation, there's no such thing as 23 billion for DPWH. So, I think yung sagsadain, hindi niyo po kailangan mag-apologize. Because wala naman... Ito yung presentation nila. Nandyan yung 21.7 billion. If you add the land cost, it's 23 billion. But This was submitted by them. But we're talking about... May documentation ba kayo tungkol dun sa land cost? Dumadaan ba sa inyo yung pera ng land cost? Senator Nancy, ang present Mr. niya... Chairman, what we're talking about building. Yeah, Hindi yung please, trabaho. Ma'am, let's calm down so that we can get the numbers right. I showed the video na ang sinasabi niya 5.7, which mismong yung dokumento... Mr. Chairman, even if dun sa document na hawak mo, there's no 23 billion. 21.7 billion and then 23. You're reacting to what Senator Escudero said na 23, which was submitted to us by the SCT, which were all your staff, and which I released to the media. And you've been going around saying mali numbers namin. So kung mali, correct it. Pero ang nagbigay ng number sa amin, staff mo, and you've been going around telling people, saan ba namin nanggaling? Eh, nanggaling nga sa staff mo. So anong problema? Mr. Chairman, ang tinatanong ko, per documentation ng DPWH, Ito documentation nila, 21.7. Is that 21.7 plus 3. Hindi DPWH ang sinubmit ko sa media at hindi yun ang sinabi ni Senator Escudero. Actually, ang sinabi ni Senator Escudero galing sa SCT na mga staff mo. Madam, So what's the issue? Actually, Chairman, parang nagkakamali ho ata kayo dun sa presentation. What's the nyo dun issue? Sa phase 3. Sa records nyo ba, it's 10 billion? Records Well, your records answer to to ng me- SCT, Senator Binay, that was given to me by the SCT. Who are your staff? Wait, So what's the problem? No, ma'am, ginugulo mo yung hearing eh. Wala namang kailangan magulo. Yan ang sinubmit sa akin. So kung sasabihin mo mali, edi ano yung tamang number? Sir Yan Chairman, po ang sinubmit sa akin, galing ng staff mo. Pinag-uusapan natin ngayon yung Yung to- side ng DPWH. Yes, and ang So- pinag-uusapan namin ni Sec Sadain, yung sinabi niyang 5.7 na 7 point something pala. In the proper context. Kasi to be fair to DPWH, Mali nga talaga sinabi niya, hindi 5.7. It was 7 point something. You to apologize for the 23 No, billion. you're When- mali yung pakinig mo. I asked them to apologize for saying it's 5.7 when in fact it was 7 point Mr. something. Chairman, you're... Listen to Can me we first. just go back? Listen to me first. Magkano yung total? Listen to me first, Senator Nancy. I'm still the chair. Man. No, ang problema sa iyo, you keep going around saying
Gusto ko makausap si Alan, gusto ko makausap si Cheese. Nagkita pa tayo sa party, may cellphone, hindi mo na kami kinakausap. Tapos manggugulo ka ngayon sa hearing. Let me continue. I told SEC na pinapalabas na walang 23B. Because there's no because we 23B. total... Ayan There's yung 23B, oh. Ayan ang 23B. Ayan ang 23B na submitted ng SCT na Yeah. staff mo. Na ikaw nagsabi sa akin na wag kong tanggalin. Na Mr. Chairman, ituloy ko. So what's the proper issue? context. Anong sinabi nyo? Oh. Ang cost ng pagpapatayo ng building ay 23B. Ang sabi ni When- Senator Escudero, so far, ang total cost ng pagkakaroon ng bagong building ay nasa 23 na. That is At yun po ang binigay sa akin ng SCT na kasama dyan ang cost ng land. So ano ang issue? Wala naman issue. 23B talaga sinabmit sa amin. If you want to tell me na mali lahat ng staff mo at may iba kang numbers, you're welcome to submit. But how can you argue with what they submitted to me, and how can we argue with what Senate President said? You know, because proper context, when yung nag-issue ng statement, ang statement nyo ay from the original core and shell budget of 8.9 billion to a projected completion cost of 23.3 billion. And we're talking about the new Senate building project. Yung may mga component dyan na hindi bahagi ng pagko-construct ng new Senate building. We clarified that. If you were listening, we're clarified. During the time of Senator Lacson, ang sinabi, yung 7th floor pataas, walang fit out. Hindi yun. You're proposing That na is may not- fit out. It is not. So we will consult the 24 senators kung papayag sila ng additional billions for a fit out. So since nandito ka na rin, can you explain the 600 million na landscaping? Mr. Chairman, I think dapat ang mag-explain yan ay DPWH because at the moment nga, wala pa yan dahil nandun pa nga kami sa point na pinag-uusapan namin Bakit ito. wala pa? March 2023 yung sulat sa'yo. Natanggal naman kayo last month lang So isang taon hindi rin gumalaw during your term. Tapos sasabihin nyo yung delay na sa amin. Ang sulat sa'yo, March 20, Because, 2023. Mr. Chairman, we're in the process of reviewing everything. So it takes you more than a year to review everything. Kailan matatapos yung building? Ako, baka hindi ako umabot katulad ni Senator Enrile na 100 taon. Kung ako ay nagpatuloy ng building, talagang pipilitin natin matapos. Paano ka In fact, matatapos kung yung phase 3 mo, 1 taon na sa'yo at sinasabi mo ngayon, hindi yan yung numbers kasi hindi mo pa nare-review. March 2023, it's already July 3, 2024, Senator. 15 months na sa mesa mo, then you have the gall to tell all of us na yung delay na sa amin. O, Mr. Aguinaldo, sabi niyo ko kanina, sana madesisyonan namin kasi baka ma-delay. 15 buwan pala nasa mesa ni Senator Nancy. Oh. of course not, Mr. Chairman. Hindi, kakaamin mo lang ngayon Sabi mo, wala pa yan, nire-review mo pa. Gaano katagal ba reviewin ang 600 million sa landscaping? Ito, 875 million sa security cams. Baka buong Metro Manila na yan Kung nagbigay ka ng briefing paper sa akin, pag take over, at iba yung binigay ng SCT, di kinausap kita, ito binigay ng SCT. May narinig ka ba hanggang sa akin ngayon? Nagpapa-interview ba ako? Ikaw yung araw-araw nagpapa-interview, di ba? So anong issue? Ang issue kasi, Mr. Chairman, Ang issue yan. pinag-usapan Tapos natin, namin. this is just an estimate. Hindi mo estimate yan na pinapapirmahan sa akin na galing sa'yo. Na 1 taon na nasa mesa mo. Hindi issue pa yan. Siguro balikan natin yung DPWH. Nasa proseso pa tayo na hinihimay natin to. Na in fact, ang target, EMA award na to within, ano bang target natin? So kung 15 buwan mo hindi hinimay, kailan mo hihimayin? 15 buwan mo hindi hinimay March 20 and 2023 sinabit sa'yo. Nasa akin na. Alam Sir nyo, Chairman, hinihimay namin to isa-isa. In fact, well, kaya ka may project manager. Inaabot kami ng 9 a.m. hanggang 9 ng gabi. So bakit nyo nga hindi nahimay ng 15 buwan? Ito yung sulat na sa akin, March 2020, tapos tinatanong kita ngayon, wala kang masagot sa himay. Hinihimay nandito namin tayo isa-isa, para ma-review Mr. namin. Chairman. Ang trabaho ko mag-review. Mr. Chairman. So kung gusto nyo tumulong sa review, you're welcome. Kung gusto mo pagdebate, doon tayo sa labas. Sayang oras ng Senado. Because, Mr. Chairman,
hindi pa to naka-quantify ng DPWH eh. Nasa Hindi proseso pa. quantify. Sila nag-submit nito eh. Hindi pa Paano walang quantity? Eh, sinabi na nga sa'yo. It's an na kapag ka binid, it is, pag binid to, sabi sa'yo, it's 8.5B. I-negotiate mo, it's 7.2B. Binigay sa'yo to, Siguro, Mr. 15 Chairman, months. natin yung DPWH with what's the difference between the budget estimate and yung nagka-quantify na tayo ng materyales? And at the moment, nasa na tayo dun sa proseso. The review pa rin po. Oh. So, di ba? Hindi, siguro, state for the record, what's the difference between a budgetary cost estimate with a detailed cost estimate? Ma'am, nililito mo tao kasi dun sa memo sa'yo nakalagay, i-negotiate nyo na at 7.2B. Ayan, nandyan. Of course not. Nandito sa dokumento sa Mr. inyo. Chairman, 15 months na sa'yo. Mr. Chairman, it's not true. In fact, ang instruction ko is for public bidding because marami na... Which you didn't do sa 2.375 billion, di ba? May may explanation din yan, Yes, Mr. which is my Chairman. explanation din sa 7.3B. Kaya ako sila tinatanong at kailangan kita tinatanong. But the 7. Pero tinatanggi mo kahit na 15 months na sa mesa mo, tapos kung ano-ano sinasabi natin sa numero ngayon. So ang point, Senator Binay, do you want to help or gusto lang guluhin to? Kasi from the start, ginugulo mo pati yung credibility ng aming review Diba? Mr. Chairman, ang goal ko lang matapos ang building na to. At Paano nga matatapos 15 buwan yung hindi phase 2 siya sa mesa mo, wala kang ginawa? Ikaw Meron- na nagsabi ngayon, hindi ko alam yon. Ngayon ko lang nalaman na 15 buwan to na sa mesa mo, wala kang ginawa. May ginagawa tayo, Mr. Chairman. Ano nga ginawa mo? 15 buwan Unang-una, Hanap ko. Mr. Chairman, hindi ko trabaho mag-quantify. Trabaho ng DPWH mag-quantify. Sinabit na nga sa iyo ng DPWH yung amount. Tinahanap ko yung sulat. Can you help me, Raf? Nasaan yung sulat dito? Saan nila? Ayan ang linaw-linaw ng sulat, ma'am. Tao na umusga. Ayan, kayo sa media, marami kayong tanong sa akin. Ayan. Honorable Senator Maria Lourdes Nancy S. Binay, March 20, 2023, forwarded for your information reference, WTC package above project 7.359 billion, which was on the memo I gave Senator Escudero. Ayan. Based on the persistent approved RDAED. So, ma'am, yung sinasabi mong wala siyang basis, based na siya sa RDAED. And approved DAED plans and covers remaining WTC of the NSBP, except electronics auxiliary work. Costing is based on similar items in phase 1 and 2. Teka, Mr. Chairman, tanungin natin. Sandali lang. Let me finish kasi importante ito Ano nakalagay dyan? The estimated cost was based on the costing of existing contracts on the assumption it will be awarded through another negotiated contract with the same contractor similar to the successful negotiation of phase 2 contract, with the presumption that all conditions, and ganyan. Conversely, kung ibibid mo, 8.54. Ang nag-submit sa'yo to, si Sir Assistant Secretary Molano. Nag-retire siya, hinire mo. For 1 month. So, kung wala kang bilib sa kanya at hinire mo, nire-recommend nga niya na i-negotiate mo, yan ang amount. So, ba't ka galit na galit sa akin ngayon na nire-review ko yung amount na yan? 15 buwan na sa mesa mo, hindi mo pala Wait, nire-review. Mr. Chairman, hindi ako nagagalit dyan sa amount na yan. Kanina ka pa galit na galit patapos na kami. Hindi ko nga maintindihan ba anong issue sa'yo sa 23B. Di ibigay mo sa akin kung ano yung ibang amount, i-release ko sa media na yun yung amount. Yan yung amount na binigay sa akin ng staff mo Kasi di ba ang pinag-uusapan ngayon is magkano ba yung cost of construction of the building? Hindi, ang pinag-uusapan, total cost ng buong building. Wala namang bumibili ng bahay na hinahati-hati yung cost. Diba? Hindi, Pagka ikaw ay bibili ng bahay, tatanungin mo dun sa broker o all in all, pati taxes magkano. Hindi, pero So, Mr. in the Chairman, end, pag nagpapagawa ka ng bahay, hindi kasama yung bibili mong refrigerator tsaka TV as cost of the building. Di wala kang refrigerator, wala ka rin TV. Yeah, pero hindi mo
sa computation ng DPWH, hindi yun bahagi. Tama po ba? Hindi naman Bahagi po. refrigerator at TV to, ma'am. For example, cybersecurity, bahagi ba ng... Ma'am, ano ba intention mo sa guguluhin mo yung hearing namin? Hindi ko ginugulo yung hearing. It's 23 billion total. Walang nagsabi dito na 23 billion total DPWH. Wala akong nagsabi nun. Ang dami mo nang inimbento sa media kung saan-saan mo na Wala pinalagay mo yung akong issue. invento. Invento ka, naka-10 interview ka. Baka naman ito yung Makati Taguig. Hindi mo man lang iniba yung question dun sa radyo, lahat sila pare-pareho question, eksakto pa. Di halatang ikaw nagbigay ng question, ano namang kilalaman? Ano namang kilalaman ng Bakit ako magbibigay ng question sa media, napakagaling. Mr. Chairman? Sampung Baka gawain ko yung nagbibigay sampung ng radyo. tanong sa mga... So, ma'am, Excuse me. 10 interview, eksakto lahat ng question. Coincidence, ang galing mo naman. Siguro, Diba? Kagabi, mga... hindi sila, radyo ang sinasabi ko. Ang point ko, ma'am, pwede bang stick to the issue tayo? Mr. Chairman. Walang Alam nag-bring mo, up dito ng ibang issue. ba? Kasi kanina pag gusto magpaliwanag ng DPWH, hindi sila O sige, makapagpaliwanag pagpaliwanag ng natin. maayos. Mga bisita natin sa DPWH, pasensya na po kayo. Yun ang sinasabi ko sa inyo. 24 yung senador, iba-iba yung opinion. Klaro yung issue, guguluhin yung issue. Hindi po ako nagugulo, Mr. Chairman. Sige, Sa pagpasok gusto ko pala, linawin. gulo mo na yung issue. Ma'am, hindi magulo yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff mo. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radyo, kung ano-anong paninira, kung ano sinasabi mo sa akin. Sabi mo, may sumasaksak sa likod mo. Di kasuhan mo ng attempted murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa iyo mamaya kung sino yung sumasaksak. Pero hindi ako. Ano kilalaman ko doon is sasabihin mo... Actually, Mr. Chairman, may sinabi ba ako ikaw? Wala akong sinasabi na ikaw, ha? Paano mo sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Taguig at Makati, tapos pero sasabihin mo may sumasaksak sa likod mo, ano iisipin nila? Pero sinabi ko ba na Alan Peter Cayetano ang Hindi. sinasaksak Pero- sa akin? Parang, di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Ma'am, basta sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Kaya ayusin natin to, nakakahiya na. Hindi po tayo marites, Mr. Chairman. 23 billion. So anong gusto mong linawin diyan? Ipasok natin sa record. Anong gusto mong linawin? Sa DPWH, based on their records, magkano ba yung amount sa kanila? Ito nga ma'am, pinapakita ko na sa iyo ma'am. Ayan, nasa mic kanila. 21. Is that 23 billion? It's 21.7330. But is that 23 billion? If you add the land, But it's not 23 billion. sino ba nagsabi sa kanila na sabi ng DPWH 23 billion ang nasa DPWH? Siguro balikan natin yung mga transcripts ng mga interview nyo din. Ma'am, wala akong interview. Sinasabi na 23 billion. Ma'am, wala po akong Ay, interview. Tanungin mo po media, galit na sa akin yung mga yan. Tingnan mo si Selly, ni hindi ako nakapagbati ng birthday, ni hindi ko binubuksan yung text niya kasi sabi ko sa kanila, pasensya na po kayo, gusto ko maging fair, wala akong kakausapin, wala akong interviewin. Ninong ko si Ninong Noli De Castro, tumatawag sa akin, hindi ako nagpa-interview. Marami akong kaibigan sa media, hindi ako nagpa-interview, di ba? So ano yung transcript na sinasabi mo? So kung babalikan natin yun, Mr. Chairman, saan galing yung 23 billion? Galing yun sa memo na binigay Hindi, ko sino kay nag-announce sa Senator. media ng 23 billion? Galing yan sa SCT. Hindi, ang staff tanong mo. ko, sinong nag-announce sa media ng 23 billion? Sinong nag-announce, Mr. Ma'am, Chairman? ang It's not sinasabi you. mo- So, sino nag-announce? Si Senator Escudero, yun. and then So, announce ng amount ng 23 sabi billion. mo kasi pa-interview kami pa-interview kayo ng kayo. Si Senator, Mr. Chairman, na merong nag-announce ng amount na 23 billion. and inaamin mo ba ma'am na dati mong staff ang SCT at sila nag-submit ng 23B. Hindi mo Sila po nag-submit ng SCT. Di ba kayo na rin nagsabi na DPWH muna yung resource person Yes, ngayon? at wala naman nagsabi na sinugulo mo nga ma'am eh. No, tinatanong ko, Ma'am, sa records po ng DPWH, lumalabas ba yung 23 billion? Yun lang naman po yung Mr. Chairman na tinatanong ko. Sinagot na kita ma'am. Lumalabas Oh, but 21.73. Yeah, Pero so pag- that is not 23 billion, Mr. Chairman. Oh. Your math, 21 is not 23. Hindi ma'am, ulitin natin yung video. Parang 21 at 23? Okay. So for the record, For the record, No, for the record, same as 20. for the record, it's 23 billion with the land. No, for the record, it's 21, Ma'am, 20 is the same as No, 20. let me finish para to satisfy you, okay? Let me clarify. Wala namang pupuntahan na yung pabalik-balik. Let me clarify, ha?
tinanong ko sa SCT, mag-submit kayo sa akin ng mga total. Ang sinubmit, 23B. Kasama yung land. Sinubmit ko to kay Senator. Yeah, pero... Ma'am, let me finish para... Tapos na to, pagkatapos ako. Pagkatapos, tapos na to, ma'am. Huwag mo nang guluhin. Gulo, Mr. Chairman. Ginugulo mo kasi malinaw na. No, Mr. Chairman. Malinaw, ma'am. Malinaw. Sinabi mo kanina, ang hearing na to ay para sa DPWH. Ma'am, babalik. Tinatanong natin, as per records of DPWH, Ma'am, babalik tayo. ba yung 23 billion? Well, the chair is making a statement. Will you allow the chair to make a statement? Okay, I'm sorry, Mr. Chairman. So, after the SCT submitted the 23B, we got their preliminary insights. Galing sa kanila yon. Sinabit ko ngayon kay Senator Escudero. In his words, na OA siya sa 23B, he gave a speech. Based on the speech, you said saan galing ang 23B, si Yusek Sadain at si Ma'am Soledad nagpa-interview. Ang sabi nila, it's para hindi ako magkamali, ano yung lumabas kanina dyan? They said it was 5.7B. So if you add it all up, it's like 16, malayo sa 23. So during the course of the hearing, if you were listening, ma'am, pinakita niya to 21.7B. So I referred to him. Sabi ko, sir, kung titignan mo sarili niyong dokumento at yung sinabmit ni Assistant Secretary Molano, it was 7 point something B. So, malapit na yan sa 23 o nasa 23 if isama mo yung land. So, don't you owe us an apology because sinabi mong, let me finish. Don't you, because it was, sinabi mo 5.7 at 16B, para bang kami nag-imbento? Hindi kami nag-imbento. Now, if you want to say imbento yung 23B, then show me what the numbers is. And I will talk to the SCT, bakit kayo nag-iimbento kung nag-imbento sila. Pero kung hindi, at 23 talaga binigay nila sa akin, ano yung issue? Huwag mo nang pagbalik-balik na rin na DP ganyan. Ito, sinibit ng DPWH, 21.7. Ayan yung report nila sa Channel 7. Lahat ng tao sa kwarto na to, lahat ng nanonood sa media, naiintindihan na. So, tapos na tayo doon. Klaro na yon. So, ang pera nyo, 21.7. Wala yung sa land sa inyo. Oh, ano pang issue? Ayan, sinabit. Mr. Chairman, ayan, sinabit nila. May 21 billion ba sa inyo? Ayan, no? Wala. Are you familiar with the terms dun sa pag-acquire ng lote? Di ba wala din kayong alam? So, ang layo. Ikaw na nga nagpapakita, Ma'am, Mr. Chairman. wala yung lote dyan, 21. Ma'am, bigay sa akin ng DPWH to. Ang problema, hindi ka nakikinig. Yun ang, Mr. Chairman, ikaw nga hindi ka marunong magbasa. 21 naging 23. Hindi ko sinabing 23 ang galing sa kanila. So, ma'am, make your point and then move on. Move on kasi out of order ka na. My point is, Mr. Chairman, on the part of DPWH, it's 21.7 there's billion. no such thing Tapos. as 23 Tapos. billion. Ang pera, I don't think... Ang pera na nasa mic nyo, 21.7 billion. Tapos, meron pa? Pa nasa mic nyo? Ayan nga eh. 21 billion? Chairman. Yes. Ano lang po, opo. Pwede po bang i-move na lang po natin itong suspend? Okay lang po ba? Suspend na lang po natin. Patapos na nga tayo eh. Gusto ko nga tapusin para nga mag-usap after. So I don't know. I want to give Senator Nancy all the chance rather than press con siya ng press con. Kaya lang, hindi ako press con ng press con. Napipilitan lang tayo sa magot. Kasi nga ako, mali-mali yung mga binibigay niyong statement. Sige, pakitama kung anong. Unang-una, wala akong statement sa media. Paano magkakalit? Facebook live mo, parang statement. Meron ka ding interview, dapat na-interview ka din, di ba? So, itama mo yung mali. So, sinabi na nila, ito yung presentation nila sa MICA, 21.7 yung available. Mr. Chairman, can I just hear from DPWH on your end is that nag-e-exist ba yung 23 billion for DPWH? Yes or no? Ma'am, it was in their presentation. Yun lang ko tinatanong ko, Mr. Chairman. Nasa presentation nga nila eh. Yes or no lang. Can they answer? Can they answer? On your end, DPWH, nag-i-exist ba sa documents nyo yung amount na 23 billion? Yusek.
There is none, Mr. Chair. No, no. Thank you. Sorry, Mr. Sadain. Ma'am. There is none. Excuse me, point. Order. Thank you, Mr. Chairman. I made my point. There's no such thing as 23 billion sa Paulit na tayo kanina Thank pa you, Mr. Chair. 21.7 billion. Kabuang Kanaday. Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas, hindi to palengke. Oh. Pakibalik nyo nga sa slide ng DPWH na yung 21.7 billion. Oh. Paulit-ulit tayo, Nancy, na Senator Nancy, na 21 billion, 7.3. Ikaw nag-i-insist na 23. Yung 2 billion, ayan, oh. Tapusin natin, then I'll move on to you, DPWH. Yan, so do you confirm, Sec Sadain, yan ang present mo kanina? Yes, Mr. Chair. Oh, it's 21.73 billion. Okay. Can you show yung present ko naman na nakahima yung 10 billion? Etong overall, Micah. Overall, Micah, na ano? Yan. Oh, yan din ang present ko, 21 billion 730. Pero ayaw niyang sagutin bakit 600 million yung landscaping, bakit 875 million ang security systems, bakit 766 million yung IT system, bakit 577. So in our next hearing, when she cools down, she can come back and explain that. But as of today, ang sinabi niya, hindi pa daw niya nare-review. I will submit to all members of this committee yung sulat sa kanya na March 20. Nandun naman. So, let me go back when she came in. Sec Sadain. Again, you apologize to us, I apologize to you. Hindi dapat ganito sa Senado. All I want to do is finish this review. Kung tatanggapin ni Senator Padilla yung trabaho at gusto nyo siya mag-review, wala rin problema. Hindi ko porte ang pagre-review. Kahit estudyante pa ako noon. So, may I ask Sec Sadain, sir, can we, DPWH muna, I will take care of my own staff and talk to Senate President. Ang gusto ng Senate President, yung 70 na consultants, mag-submit lang ng hanggang June 30 na kanilang report. Kasi ayaw naman namin maging rubber stamp. Personal feeling ko, marami sa kanila kailangan natin. Hindi ko masabing lahat, hindi ko masabing marami, hindi ko sabing maliit, kasi hindi ko pa nare-review lahat ng ginagawa nila. Kasi inuna natin lahat ito. Diba? But I do believe they are patriotic people. I do believe they want to see the building completed. So, the three things I want you to do is, one, to talk on the top level, how do we have one committee that can make top decision that doesn't violate any law or any protocol. Diba? No shortcuts. Diba? Except that imbis na 10 meeting, isang meeting. Okay. Secondly is how do we get from where we are now na matapos yung RDAED at matapos na lahat. Okay? Number 3, kung anong kulang na makakatulong sa amin para desisyonan to, like yung BOQ, etc., isubmit. So if you are retired, Sir Aguinaldo and ASEC Bulano, baka pwedeng pakiusap lang, help us lang buuin to. Kasi pride din naman ninyo na naging bahagi kayo ng napakagandang building na to. Pero ilagay lang natin sa tamang oras, presyo, at proseso. Diba? Nabibingi ako sa katahimikan tuloy. Kanina, nabibingi ako sa... yung calculator, isoli nyo ha, baka mapagbintangan pa ako niya mamaya. May gumagamit pa pala ng calculator. Talagang magkakampi ata kayo. Kayo, CD ang gamit. Siya naman, calculator ang... Pakilabas yung typewriter ko ha. So, thank you again DPWH sa mga kapatid natin sa media. Pasensya na kayo, nadamay kayo. Tapusin ko lang to sa ibang bahagi magpapa-interview ako. But katulad ng SCT, napaka-unfair sa kanila kung magsi-statement ako ni hindi ko pa sila nahaharap isa-isa. Naharap ko na yung iba sa kanila, hinaharap sila ng staff ko, kinausap na ni Senate President yung iba, pero hindi biro na 70 people ay kunan ng opinion ng bawat isa. So Ma'am Lanchon, Ma'am Banasan, kung nagtaas ako ng boses kanina, you know I don't mean any harm. That's my way of
Kaya ako hindi naging dentista. Wala akong anesthesia pag nagtanong. So pasensya na kayo, but it doesn't mean that you did anything wrong. No? Sir, do you have a last word? Mr. Chair, Your Honor, I know how precious the new building for the Senate nowadays, and this is also the same aspirations that we have also for DPWH, to have also our own building for the Department of Public Works and Highways. Yan din po, inaaral pa rin po namin hanggang ngayon. And of course, we don't have the much easiest way of getting a funds for that. Pero yung pong queries that you're actually raising is actually a welcome address to us, because we know it's also one way of giving a clarity on what was happened in the past and how the projects can move on. Because And I expect you, Sec, marami kayong parating na project na malalaki. Maybe Yes, not po. 23 Yes, po. billion, but Yes, 5 to 10 billion In fact, we are marami. implementing 41 flagship projects po. No? Kung ikumpara po ito, maliit lang po ito. But we know these are actually complex structures, and we really need all the support, not only from the department, also line agencies who can also feed in some informations. So with regards po sa new buildings, we are actually in support of you, to your new administrations, Mr. Chair, because we know how this is important to you, and we are willing to cooperate and to give full support para lang matapos po ito ng maaga. Because ito rin po ang gusto namin, kung hindi lang po nagkaroon ng COVID at saka yung problema po doon sa mga variations, I think we wanted to get through para lang matapos ito. Agree, Sec, except doon nga, kasi uulitin ko, kung nag-usap before DAED, wala nang variation yan. But I get your point. Nangyari na yon. No. So ang ano ko ngayon, paano natin tatapusin yung 8.9 at yung 2.35? Anong gagawin natin sa 10B? Mapapababa ba natin ng kalahati yon o ng ano? And then ano ang gusto ng mga senador? Kasi ang tingin ko mas importante sa mga senador yung permanent employees namin. Promotion na yung lumipat doon mas malaki na nga mga opisina namin doon. So I think yung ginhawa ng bisita at nung permanent employees, di ba? Katulad nyo, duda ko nahirapan kayo mag-parking Pagdating wala pang session ngayon. Lalo na kung may napapaganon yung madalas dito, di ba? So Sec, thank you very much, and I will just suspend this. Again,